Okay, heto na nga, no? Booking kagad, ha? Itong BBM administration ay sobrang defensive. Heto. Ito yung una natin pag-uusapan, itong lawyer nitong si Madriaga, no? Itong self-confessed bagman di umano ni VP Sara. Ang sinabi nila, itong lawyer ni Madriaga, wala raw kinalaman ang Malacanang dito. Anong masasabi nyo? Sobrang defensive. At ito pa, pangalawa nating pag-uusapan. Paano yan, Martin Romualdez? Binanggit kanina ni Vince Dizon, no, na may nakaabang ng kaso itong si Martin Romualdez. Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez bago magpasko. The script is not a scripting. Tama ba yung English ko? The script is not a scripting. Paano yan? Martin Romualdez, kakasuhan ka raw, ha? Sabi ni Vince Dizon before Christmas. Mamaya pag-usapan natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan, heto po, delikado na itong mga ICC judges kasi anytime pwede na silang hulihin nitong mga taga-Russia na mga authorities. At kapag mahuli itong mga itong mga judges ng ICC, talagang mabubuwag na itong ICC. At tuluyan ng makalaya itong si former President Duterte. Ayan, palakpakan! Yan ang ating pag-uusapan ngayong ngayong umaga na ito. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. Pero guys, heto po, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto po, unahin muna natin itong si Madriaga, itong lawyer ni Madriaga. Kasi ang nangyari po dito, nang hindi sila tinatanong, they are so very defensive, no? Na wala raw kinalaman ang Malacanang. Sino bang may sabi na kasabwat ninyo ang Malacanang? Di ba? Yun ang unang argumento dyan eh. Ito ha, panoorin po natin. Kayo nang humusga dito, okay? Panoorin natin yung balita. Iginiit ng kampo ni Ramil Madriaga na walang kinalaman ang Malacanang sa reklamong isinampa niya laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ba ang ibang sinabi dyan ngayon ni Madriaga? Ruth, iginiit ni Attorney Raymond Palad, legal counsel ni Ramil Madriaga, na sariling desisyon ng kanyang kliyente na sumulat ng sinumpaang salaysay para nga isiwalat ang kanyang nalalaman laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Sa isang press conference, nilinaw ni Attorney... Ito yung una kong tanong ha. Bakit lagi ninyong sinasabi sa publiko na kusang loob ni Madriaga na magpa-sworn siya ng affidavit? Bakit lagi niyong sinasabi dyan? Kasi defensive kayo na sasabihin ng taong bayan na inutusan ito, script ito ng Malacanang, di ba? Na hindi nga kayo pinagbibintangan. So halatang halata dito pa lang na this is part of your script. Gagawin natin ito. Dapat hindi nyo aaminin na kasabwat dito ang Malacanang. 'Di ba?
E di syempre, part yan ng script ninyo. Sa totoo lang, ang tanong, ang taong bayan, maniniwala ba sa inyo? Kasi sa totoo lang, noong una itong pumutok, itong lumabas, itong si Madriaga, sinabi ko na talaga, alam na namin yan. Ang hinala ko nga una, mga dilawan na naman ang gumagawa ng script nito. Pero ako, personally, in my opinion, I believe na may kinalaman talaga ang administrasyon o kampo nila ni BBM. Alam nyo ba kung bakit? Hindi man natin alam baka lang na may kapalit dito sa gagawin ni Madriaga. Kasi nasa loob siya ng kulungan Pwede man yan na sasabihin doon, sige, magawa tayo ng ingay. Okay? Ikaw yung gagawin namin na state witness. Ang role mo dito, bagman ka ni BP Sara. Okay? Tapos, kung magagawa natin ito at kung successful itong script natin, lalaya ka. Baka may ganun Ano lang ito, theory ko lang to. Okay? Pwede rin na bababa yung sentensya mo, 'di ba? Kasi I think yung kaso niya is kidnapping siguro yun nung nabanggit. So pwedeng ganun. Ang hindi ko maiintindihan ba, gumawa man lang kayo ng script, halatang halata naman. Ginamit nyo pa talaga yung preso. 'Di ba? Para yung kredibilidad ng preso isira na, in the first place, sira na wala ka nang makukuha dyan. Sira na ang credibility Bakit natin papaniwalaan ang isang preso? Di ba? So halatang halata na para bang kung sa Bisaya pa, pamatas. That is our term pamatas na lang. Ano ba sa Tagalog yung pamatas? Ilagay nyo sa comment Parang ganun ba? Pamatas na lang yung ginagawa nila. Kasi at the end of the day, wala namang masisira sa preso kasi sira na yung credibility. Tapos kung magtagumpay sila, siguro bigyan nila ng reward itong preso. 'Di ba? So, kung gumawa man kayo ng script at gumawa kayo ng witness, yung hindi preso. 'Di ba? Bakit pipiliin nyo talaga yung preso? Wala. Sablay. Raymond Palad na walang kinalaman ang affidavit ng kanyang kliyente sa reklamong plunder na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Ito raw ang ikinatatakot ng kampo ni VP Sara, kaya nga Never natatakot ang kampo ni VP Sara kasi in the first place, alam nila ni VP Sara na hindi ito uubra. Kasi yung affidavit pa lang kung babasahin mo, lahat sablay na. Ano yung sinabi niya doon sa affidavit? Magkaklase sila ni VP Sara sa law school, 1991. So meaning to say, classmate na kayo ni VP Sara, 4 years old pa lang siya. Naku po. Wala. Beses niyang personal na binisita umano si Madriaga sa BJMP Annex 2 sa Bikutan. Yan rin ang lagi ninyong argumento na binisita raw ni VP Sara itong si Madriaga. Sige nga, magpakita kayo ng CCTV dyan na nagkausap si VP Sara at si Madriaga sa loob ng kulungan. Sige, magpakita kayo. Ganun lang kasimple. May ebidensya ba kayo? Kung wala kayong maibibigay na ebidensya, wala. Scripted na naman. Di ba? Wala. Noong Oktubre, kinausap umano ng bise si Madriaga na tutulungan ito para maabsuelto sa kasong kidnap. Si VP Sara pa talaga ang tutulong sa kanya para maabsuelto siya? Sino si VP Sara? Vice President? Walang power ang Vice President para walang power ang Vice President para liliit ang sentensya ng isang preso. Wow. Ano ba yan? Sablay naman yung script ninyo. Wala, sablay talaga. Buti kung si Presidente Bongbong Marcos may kakayahan pang
pwede siyang yung ginawa ni former President Duterte ni Robin Padilla, 'di ba? Na totally wala nang record si Robin. Pero si Bongbong Marcos may kakayahan siya na pwede niyang i-out yan sa kulungan si Pero si VP Sara walang kakayahan yan. Sablay talaga. Hindi naman siguro korte si VP Sara. Hindi naman siya taga DOJ, hindi naman siya judge, piskal, wala siya. Vice President lang siya. Paano niya yan matutulungan? Your script is not scripting anymore. Tama ba yung grammar ko? Kasi ganun yung iba rin. The math is not mathing. The script is not scripting. The bagman is not bagmaning. Ay, nako. Na isinampa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Nag-ugat ang kasong kidnapping matapos tulungan ni Madriaga ang mga magsasaka na magsampa ng kaso laban kay Roque dahil sa issue ng land grabbing sa Mariveles, Bataan. Itong lupa raw ay pagmamay-ari ng mga magsasaka at may titulo sila, pero nagulat na lamang sila na nailipat at naibenta na ito sa kumpanya ni Roque. Itong lupa sa Bataan itong script nila, dinamay pa talaga nila si Roque. Kaya alam nyo sa totoo lang, bakit hindi nyo idamay na lang? Idamay nyo si Roque, idamay nyo si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, para damay na lahat, para kayo na ang mananalo sa 2028. Ay, naku. Daw ay planong gawing Pogo Township at ide-develop ng kumpanya ni Roque at 2 iba pang kumpanya. Hindi raw nagustuhan ni Roque ang pagtulong ni Madriaga sa mga magsasaka kaya isinangkot siya sa isang kidnapping case na wala naman siyang kinalaman. Sa ikalawang beses daw na pagbisita ng bise sa BJMP. 2 beses pa talaga raw bumisita si VP Sara sa BJMP. Wow. So, this is already safe to ask for a CCTV. Tingnan natin kung meron bang video na nagkausap itong dalawa. Yan, ganyan lang kasimple. Kung hindi kayo makapagbigay, wala talaga. Hindi na humarap si Madriaga dahil nagtataka na siya sa intensyon nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ang BJMP kung totoo nga bang bumisita si VP Sara kay Madriaga. Narito ang pahayag ni Attorney Palad. Nagwo-worry sila na baka magamit si Ramil ng ibang sektor laban kay VP. Magamit si Ramil. Sino bang gagamit yan? Si VP Sara? Mas sa totoo lang mas papaniwalaan pa namin na ginamit ito ng Malacanang. Sa totoo lang. Yung mga kalokohan ninyo, there will come a time mabubuking talaga kayo sa mga kalokohan ninyo. Sara. Kaya nga po inuugnay nila na yung galawan ngayon pakana ng Malacanang, which is not true. Kasi po dinideny nila na wala namang sinabi na pakana ito ng Malacanang. Defensive ka ha. At sino itong lawyer na ito? Balita ko, ito raw yung lawyer ng self-proclaimed drug lord. Si Kerwin Espinosa. Kaya pala napalaya si Kerwin. Di ba? Kasi malapit sila sa mga Marcos Piling reklamo ho to. Kaya nga po kung mapupunan nyo, sumusulat kami sa ombudsman, tulungan nyo kami. Sumusulat kami sa ombudsman. Siyempre, gagabitin na naman ninyo ang ombudsman. Kasi alam nyo, mainit si Rimulya sa mga Duterte. Of course, alam namin yan. Manggagamit kayo. To do this. Kung nasa likod ho namin ng Malacanang, hindi na ako magtatrabaho, kusa ng gagalaw lalabas yung mga mobile phone. Uwe. Ito yung pinakaunang tanong. Sa ginagawa nyong yan, na pinagbibintangan nyo si VP Sara, sa Pogo, dito sa mga drug lord na siya po ay nagre-receive ng pera, ang tanong ko sa inyo, anong makukuha nyo dito ngayon sa ginagawa ninyo? Anong makukuha ninyo?
Bakit bigla kayong sumulpot? Di ba? Hindi ka susulpot kung walang dahilan. Delikado lang ang buhay mo. Bakit kayo pumasok sa kanya? For no reason? Nagalit lang kayo bigla kay BP Sara? For no reason? Ngayon lang kayo lumutang? Para ano? Di ba? Kung walang kinalaman ang Malacanang, so, bigla na lang kayong lumutang na pagbibintangan nyo si BP Sara for no reason? Basta kalit kami ni BP Sara, ganun. Basta meron kaming ebidensya. Given na yung mga accusations ninyo ni VP Sara ay totoo, given na totoo yan, bakit ngayon lang kayo lumutang? Anong purpose ninyo? Bakit ngayon lang? Bakit hindi noong panahon ng kampanya o yung after ng kampanya? Bakit ngayon talaga na mainit yung usapin ni VP Sara na she is threat ngayong 2028? Bakit ngayon lang? Kasi may makukuha kayo. Posible yung kliyente mo may nagbigay ng kondisyones. Wala man tayong ebidensya. Ako wala ko ebidensya dyan. Pero theory ko lang, analysis ko lang ito. Na posible yung kliyente mo at ikaw, tinulungan mo, nakasabwat ang Malacanang na pwedeng sasabihin na, sige, magtestigo ka na, mag-witness ka na. Kami nang bahala sa iyo. Basta kung magtatagumpay itong script natin, yung plano natin, kami nang bahala sa iyo sa kulungan. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Yun ang iniisip namin ngayon, kaming taong bayan. Hindi na kami mauuto na direkta kaming maniniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Hindi pwede yan. Ruth, sa ngayon na isumiti na ng kampo ni Madriaga itong kanyang sinumpaang salaysay sa Sige, sinumitin na ninyong tingnan lang natin kung uubra yan. Okay? Kayo, mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano sa tingin ninyo? Kasabwat ba ang Malacanang dito? O trip lang nila ni Madriaga yan? Mag-comment kayo ha. Mag-comment sa comment section at ilatag ang inyong argumento. Ano masasabi niyo doon? Okay? Okay, punta tayo sa next. Eto, yung idol ninyong si Martin Romualdez. Idol, buayang buaya, Ang sabi ni Vince Dizon, yung isa ring idol ninyo. Kayo na, kung maniniwala kayo kay Vince Dizon, na si Martin Romualdez raw ay kakasuhan na before Christmas. Wow! Tingnan lang natin kung totoo ito ha. Babantayan natin itong mga sinasabi nila. Ito yung buong balita. Pakinggan ninyo. May dagdag pang makakasuhan bago magpasko, ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa gitna niyan, inilahad May dagdag raw makakasuhan. Bakit hindi nyo na sinama si Liza? Bakit hindi nyo na sinama si Sandro? Di ba? Kasi sinabi lahat yan ni Zaldico para ma-booking na natin lahat kung totoo ba o hindi, di ba? Kung sino ang nagsisinungaling, si Zaldico ba o si itong mga buhaya na ito? ni Dizon na kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong. Bago matapos ang taong ito, isa o dalawang kaso pa ang isasampa ng Ombudsman sa korte kaugnay ng flood control project scandal. Ayon yun kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. Sa gitna Sino yan? Sino yan? Okay, yun ang tanong. Hey. ng panawagang may mapanagot na malalaking isda, sinabi ni Dizon na 20 Malaking isda raw. Sana tuna yan. Ano ba yung mga malalaking isda? Sana bangos yan. Ay, nako. Sa tingin ko yung isda na yan, kamukha ng buhaya .
Tatlong individual ang kinasuhan na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman, ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-filean sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko. Hindi naman malaking isda si Sara Diskaya eh. Si Saldico, kinasuhan nyo kasi bumaliktad. Bakit hindi nyo kasuhan rin si si Zandro at si Liza? We're talking about here of big fish. Sa bagay, si Liza, hindi naman yun big fish eh. Ano yun eh? Ano ba si Liza? Big spider. Cheese. Tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director. Kabilang naman sa inirekomendang makasuhan ayon sa listang inilabas ni Dizon si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama ka na Martin Romualdez. Anong masasabi niyo dito, Martin Romualdez? Ito. Pwedeng totoo talaga ito, no? Na kakasuhan. Ito, another analysis ko na ito. Theory ko lang, another theory. Pwedeng, nag-script na naman sila. Sabi, kakasuhan ka namin Martin Romualdez ha, para manahimik na ang taong bayan. Sige, kakasuhan ka namin. Pero huwag kang mag-alala. Mananalo ka sa kaso. Ay! Di ba? Kasi ang purpose nila ngayon na sa 2028 hindi sila masisira para sasabihin ng taong bayan, seryoso talaga si BBM itong administrasyong BBM seryoso talaga kasi pati yung pinsan niya kakasuhan na nila. Di ba? Seryoso sila. Pero hindi pa natin alam ang behind the camera kung ano yung script nila. Sasabihin nila ngayon, mainit kasi yung taong bayan ngayon sa iyo, Martin Romualdez. Kakasuhan ka namin ha para masatisfy yung tao. Pero huwag kang mag-alala. Hindi tayo magpatalo rito. Mananalo ka sa kaso. Ganyan ba? Pwedeng ganon. So, ingat-ingat pa rin tayong taong bayan. Kasi huwag tayong magpabudol sa mga script ng ganito ng Marcos administration. Kasi magaling itong mga director nila. Wag kayong magpabudol. Wag magpabudol. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun. 87. Including former Speaker Martin Romualdez, Diba? senators, Congress. Wow, palakpakan kasi kasama na si Martin Romualdez. Palakpakan. Sige, clap, clap, clap. Woo! Woo! Pero Vince Dizon, ito yung masasabi ko sa iyo. Pikat. Pikat sa iyo. Hindi kami mauuto diyan sa mga gimmick ninyo. Nakakasuhan na ninyo si Martin. Hindi kami magpabudol diyan. Secretary Yes, kakasuhan nyo yan. Pero safe pa rin si Buwaya diyan. Hindi. Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Tiwalang-tiwala kami. Bend the law. Convince the public, convince the Filipino people na maniniwala sila kay Ombudsman Remulla. Dapat ba naming paniwalaan yan? Na ibibending the law? Ayoko na sa earth. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionableng flood control project. Sa isa namang pahayag ngayon, ipinunto ng kanyang abogado na hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Attorney, ang tanong ko sa iyo. Yan ang ikinaldraka mo, di ba? Na ang ICI. Ang tanong ko sa iyo, attorney, simple lang. Sino ang bumuo ng ICI?
Yan lang ang tanong ko. Sino ang bumuo ng ICI? Hindi si Insan. Si Pinsan BBM. Ay, para naman tayong pinanganak kahapon. Huwag na tayong maglukuhan, attorney. Nagsumite naman ng Commission on Audit o COA sa ICI ng 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umunoy ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawa Builders. Pag-aaralan na yan ng ICI para sa posible mga reklamo o referral sa Ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na sinamahan umunong Ang tanong, nasaan na si Bunuan? Fly, fly sa America. Wala na si Bunuan sa Pilipinas. Doon ka na. Pumunta ka na doon. Huwag ka nang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala rito. Matanda ka na. Ay, nako. The script is not scripting. sawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre, hindi pa nagbabalik bansa base sa record ng Bureau of Immigration kahit December 17 ang sinabing petsa niya ng pagbabalik. Para sa GMA Integrated News, So kayo nang humusga, mga Pilipino. Dapat bang papaniwalaan itong script nila? At alam ko, no? Totoo yan. Makakasuhan yan si Martin Romualdez before Christmas. Pero ang tanong, kung makukulong ba si Martin Romualdez? Mananalo ba si Martin Romualdez o matatalo? Sa tingin ko, mananalo yan. Maabsuelto yan. I mean, mananalo sa kaso at hindi yan makukulong. Yan ang aking pananaw, Opinion ko yan. Kayong mga taong bayan, sa tingin ninyo, is it part of the script na kakasuhan si Martin Romualdez tapos at the end of the day, mananalo rin sa kaso tapos hindi na makukulong? Ganun ba? Naniniwala ba kayo na ganyan? Ilatag nyo ang inyong comment, importante na marinig natin ang opinion ninyo, okay? Sa comment section. Ngayon, dito naman tayo sa usaping ICC. Bakit delikado ang mga judges ng ICC? Yan ang tanong ni Roque. Ang tanong natin na si Roque ang mag-elaborate dito ngayon sa kanyang explanation. Anytime, pwedeng hulihin itong mga ICC judges. At kung mangyari yan, nahuhulihin itong mga ICC judges ng Russian government, heto na ang panahon na mabubuwag na itong ICC. At kung mabubuwag ang ICC, mapawalang bisa na po itong kaso ni FPRRD nang sa ganun tuluyan nang makalaya itong si Tatay Digong. Eto, panoorin natin ang buong istorya nito. At Attorney Roque pasok. Kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Okay. Kasama na natin mga kapartner si Attorney Harry Roque, international law expert, dating tagapagsalita ng Duterte administration. Attorney, magandang gabi dito sa Pilipinas. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar sa SMNI. Puso na bayan ba to? Hello, Admar at MJ, miss na miss ko na kayo, miss na miss ko ng Pilipinas. It's so good to be back home sa SMNI. At mabuti na lang nakahanap tayo ng oras na tugma sa oras ko at sa oras ninyo. Opo, maraming salamat. Attorney, ilang degrees ba dyan? Gano'n ba kalamig Lamig, ngayon dyan? Kasi Nakascarf. balot na balot ka. 0. It's 0 right now. Opo. Dito tayo, yung ICC judge, attorney, meron na pong mga, ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako.
Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang merong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ang ICC linabag mismo yung basihan kung baso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila hinusgahan, no, yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman, no, dahilan para kahit kailan pwede na. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila, no, na ang basihan talaga ng jurisdiction ng hukuman kasi nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiction ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o mabuting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng appeals chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng appeals chamber. Pangalawa, yung desisyon ng trial chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, yun ang pinakauna. Di ba? Alam ng ICC na mali talaga yung ginawa ng gobyernong Pilipinas sa pag-surrender ni Tatay Digong papunta dyan sa ICC. Pero tinotolerate nila kasi nakaka-benefit sa kanila na meron silang kaso. Di ba? Tapos, pinopolitika pa. May kinakampihan pa itong ICC. I believe so, ha? That's my theory. That's my own opinion. May kinakampihan sila dito sa Pilipinas na mga kalaban ng mga Duterte. Naniniwala tayo dyan. So, wala na silang pakialam kung legal o illegal ang pagdukot nila kay Duterte na hinatid doon dyan sa ICC. Di ba? Ang kakapal rin ng mga muka ng mga taga-ICC, no? Kung gaano rin kakapal ang administrasyong Marcos, ganon rin sila. Ay, nako. Wala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila, no? So, ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila
na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiksyon, huwag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiksyon sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry no na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, Proton Mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko, bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still kumikita pa rin sila for now, attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-aabsulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso sa madaling salita, useless na ang ICC. Ni Tatay Digong, sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar po ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US or maaari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito ng mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihing hindi lang mga Aprikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na nabaliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila, kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Counsel for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Dahil yan sa nagpupumilit ang ICC na
hawak pa nila si former President Duterte when in fact wala na talaga. Okay? So, leave your comments. Anong masasabi nyo dito sa nabanggit ni Attorney Harry Roque? Tuluyan na bang mawasak itong ICC na ito? Dahil unti-unti nang tumiwalag ang mga bansa dito sa ICC dahil sa ginawa nila kay former President Duterte. Ilatag nyo ang inyong komento opinion dyan sa comment section para malaman natin kung ano rin ang inyong mga ideas. Okay? So, paki-like, paki-share itong video natin para aabot pa ito sa malawak na audience at makaalam na ganito na pala ang nangyayari sa mundo natin. Okay? So, sa mga first time sa Donmar TV na nanonood, subscribe na po kayo sa Donmar TV. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.